Nagsimula ang palabas sa isang grupo ng mga gangster na nagpapahirap sa isang tao sa isang bodega. Maliwanag na ang taong ito ay may utang sa pinuno ng gangster. Ngunit hindi siya nakabayad ng mahabang panahon. Dito wala silang balak na patayin ang taong ito at plano nilang takutin lamang ito. Sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya gamit ang isang baseball bat at paghahampas sa kanya ng baseball. Kasabay nito ang chief gangster ay nag-utos sa kanyang kanang kamay na nagngangalang Frank na kunin ang baseball na tumalbog. Ngunit nang pumasok si Frank sa bodega ay nakita niya ang gangster leader na tinapos ang kanyang hostage at umalis. Pagkatapos si Frank ay inutusan sila na linisin ang katawan ng lalaki. Maya-maya dumating ang mga pulis at inaresto si Frank sa mga kaso ng pagpatay sa lalaki. Tila si Frank ay na-frame up ng leader ng gangster at ngayon ay dapat siyang makulong. Pagkatapos ng 19 na taon na lumipas, si Frank ngayon ay mukha ng matanda. Sinentensyahan ng 19 na taon sa bilangguan matapos ma-frame up siya ng gangster leader. Sa araw na ito ay pakakawalan na si Frank at mukhang napakasaya niya na makasama muli ang kanyang pamilya. Matapos maglakad ng medyo malayo mula sa kulungan na nakilala ni Frank ang isang binata, ito ay sariling biyolohikal na anak ni Frank na nagngangalang Joey. Dito ay humingi ng paumanhin si Joey, dahil hindi niya masando si Frank sa pamamagitan ng kotse at maaari lamang siyang sunduin sa pamamagitan ng paglalakad. Habang si Frank ay nasa bilangguan, inalagaan ni Joey ang kanyang ina na may malalang sakit. Kaya napilitan si Joey na ibinta ang bahay at sasakyan na pagmamay-ari ni Frank. Gayunpaman ang ina ni Joey o ang asawa ni Frank ay hindi pa rin nailigtas na kinailangan pang mamatay. Nang marinig ang lahat, humingi ng tawad si Frank at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kinabukasan ay hiniling ni Frank kay Joey na ihatid siya sa kanilang lumang bahay. Si Joey ay tumanggi dahil naibenta na ang bahay. Ngunit may gusto lang kunin si Frank sa bahay dahil may pera na ibinaon niya sa likod bahay. Sa huli ay inihatid ni Joey si Frank sa kanyang lumang bahay sakay ng taxi. Pagdating doon ay pumunta agad si Frank sa likod bahay at naghukay sa lupa. Pagkatapos kinuha ni Frank ang pera na ibinaon niya kasama ang baseball bat na ginamit ng gangster leader para tapusin ang kanyang hostage. Mukhang napakalaki ng pera ni Frank, at halos $2 milyong ang halaga. Ang lahat ng ito ay ninakaw niya nang maging kanang kamay pa siya ng leader ng gangster. Pagkatapos ay bumalik si Frank sa taxi at niyaya ang anak na si Joey na magrente ng isang marangyang apartment. Pagdating doon tuwang-tuwa sina Frank at Joey dahil ngayon ay muli na nilang i-enjoy ang kanilang buhay. Dito hiniling ni Joey kay Frank na huwag maghiganti sa mga gangster leader na nag-frame up sa kanya. Gayunpaman ay hindi sinagot ni Frank ang mga sinabi ni Joey at sa halip ay niyaya si Joey na mamili ng mga mamahaling relo. Hindi lang iyon, binilhan din ni Frank si Joey ng bagong cellphone at sports car para hindi na siya mapahiya at mabuli muli ng kanyang mga kaibigan mamaya. Nang gabing iyon ay dinala ni Frank si Joey para maghapunan sa isang magarbong restaurant. Dito aksidenteng nakita ni Frank ang isang sexing babae na nakaupo sa hindi kalayuan sa kanyang mesa. Napagtanto ni Joey na matagal nang hindi nakikipag-usap ang kanyang ama sa babae, kaya niyaya rin niya ang kanyang ama kung gusto niyang lapitan ang nasabing babae. Sa huli ay nagbakasakali si Frank na yayain ang babae at makilala pa ng husto. Ang babae ay nagngangalang Mona, na isang balo at mukhang interesado din siya kay Frank. Nang gabing iyon ay dumiretso sila sa hotel para magsaya. Matapos masiyahan ay agad na iniuwi ni Frank si Mona at nangako itong magkikita silang muli. Pagkatapos nito nang hindi nagsasabi kay Joey, si Frank ay pumunta sa bahay ng kanyang dating partner sa gangster upang itanong ang bahay ng leader ng gangster. Kahit na pinagbawalan siya ni Joey, si Frank ay maghihiganti pa rin sa gangster leader na minsang nag-frame up sa kanya. Ngunit pagdating niya doon ang bahay ng partner ni Frank ay tinitirhan na ng mga gangster at lumabas na ang partner ni Frank ay namatay 5 taon na ang nakalipas. Si Frank ay hindi sumuko ng ganon-ganon lang, pumunta agad si Frank sa isa pa niyang kasamahan sa gangster na nagngangalang Coke. Nang makita si Coke na nakalaya na mula sa kulungan, si Coke ay humingi ng tawad at sinabi na noong nakaraan ay hindi niya pinakialaman ang gangster leader na nag-frame up kay Frank. Sa katunayan si Coke ay agad na umalis sa gangster nang malaman niya na si Frank ay na-frame up. Si Frank ay walang pakialam dahil naniniwala siya na si Coke ay isang mabuting tao. Pumunta lang si Frank dito para tanungin kung nasaan ang gangster leader. Sinabi ni Coke na hindi niya alam at alam lang niya na hanggang ngayon ay ni-recruit pa rin ng leader ang dalawa sa mga kasamahan nila dati na tumulong na ma-frame up si Frank. Nang marinig ito nagpasalamat si Frank at sa kanya sinadya na bumalik sa kanyang apartment. Ngunit bago iyon ay inimbitahan ni Coke si Frank sa kasal ng kanyang anak na gaganapin sa 1 linggo. Kinabukasan ay nakita si Frank na nagpapanik dahil wala ang kanyang anak na si Joey sa apartment. Ngunit pagkatapos sumigaw ng malakas ay dumating si Joey at siya ay nasa ibaba lamang. Si Joey ay hiniling ni Joey sa kanyang ama na huwag sumobra. Dahil nasa hustong gulang na si Joey, sumagot si Frank na mahal niya si Joey kaya ayaw niyang mawala si Joey.
Kinagabihan nagpunta si Frank sa isang prostitution area upang hanapin ang dalawa niyang kasamahan na kasama pa rin ang gangster leader. Matapos ang mahabang paghahanap sa wakas ay natagpuan ni Frank ang isa sa kanila na si Jimmy. Agad na hinawakan ni Frank si Jimmy habang tinutukan ng baril at tinanong kung nasaan na ngayon ang gangster leader. Si Jimmy na ayaw magbuka ng bibig ay agad na lumaban kay Frank na nagresulta ng laban. Pagkatapos ng mahabang laban sa kasamaang palad ay nakataka si Jimmy. Kinabukasan si Frank ay naghahanda ng mga sandata para tugisin si Jimmy at ang isa pang kasosyo na kasamahan nito. Subalit sa pagkakataong ito ay nahuli siya ng kanyang anak kaya agad na pinagalitan ni Joey si Frank. Si Joey na ayaw maghiganti si Frank dahil hindi nito malulutas ng paghihiganti ang problema. Gayunpaman ay nagpumilit si Frank habang sinasabi na sila ang nagpahirap kay Joey sa loob ng 19 na taon at dahilan na rin ng pagkamatay ng ina ni Joey. Pagkatapos ay umalis pa rin si Frank. At sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa kasamahan ni Jimmy na pinangalan ng Trip na nagtitinde ng karne. Nang makita si Frank natakot agad siya at humingi siya ng paumanhin dahil tinulungan niyang ma-frame up si Frank noong nakaraan. Dito tinanong ni Frank kung nasaan na ang gangster leader at si Jimmy. Si Trip ay nanumpa na hindi niya alam ang kinaroroonan ni Jimmy, pero para sa gangster leader ay mayroon siyang sakit siya at namamalagi sa isang nursing home. Pagkatapos ibigay ang impormasyong iyon si Trip ay umaasa na siya ay mapatawad ni Frank. Gayunpaman binaril pa rin siya ni Frank sa ulo, pagkatapos noon ay pinuntahan ni Frank ang kanyang mabuting kaibigan at sinabi sa kanya na pinatay niya si Trip. At ang kanyang susunod na target ay sina Jimmy at ang pinuno ng gangster. Pagkatapos noon ay magsisisi na si Frank. Hindi nagtagal bumalik si Frank sa kanyang apartment at doon ay biglang sumakit ang ulo ni Frank. Agad na tinawagan ni Frank ang kasambahay at pinatawag ang kanyang anak na si Joey. Subalit nang buksan ng kasambahay ang cellphone ni Frank ay walang contact si Frank kay Joey. Pinakiusapan siya ni Frank na tingnan ang call history. Dahil kagabi ay kinontak niya si Joey, ngunit sinabi pa rin ng katulong na wala man lang call history sa cellphone ni Frank. Dahil sa ayaw na niyang lalong sumakit ang ulo sa pag-iisip tungkol dito agad na sinabihan ni Frank ang katulong na umalis na dahil magpapahinga siya. Makalipas ang ilang oras ay may bisita si Frank na babae. Ang babaeng nagkunwaring binibigyang kasiyahan si Frank. Nais lang ng babaeng ito na pagnakawan si Frank. Si Frank na hindi naman ganoon katanga ay agad niyang pinaalis ang babae. Pero hindi ito tinanggap ng babae sabay may dumating na isang lalaki na katulong ng babae at pinakiusapan si Frank na ibigay lahat ng kanyang pera. Gayunpaman si Frank na hindi naman baguhan ay agad na bumunot ng baril at itinutok sa lalaki. Si Frank na may konsensya pa ay hindi tinapos ang dalawang tao. Bagkus ay pinalayas lamang sila. Pagkatapos noon ay pinaandar ni Frank ang kanyang sasakyan upang hanapin ang kinaroroonan ni Joey. Ngunit sa daan ay kinausap si Frank ni Joey at sinabing kailangan niya ng tulong. Ibinigay din ni Joey ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Kaya naman si Frank agad na pumunta sa nasabing lugar. Pagdating doon pumasok agad si Frank sa bodega at naabutan niya si Joey na nasugatan. Hindi sinabi ni Joey sa kanya ang nangyari kaya dali-dali siyang dinala ni Frank sa apartment. Kinabukasan ay ipinakita na si Joey ay mas maayos na ang kalagayan niya, pero dito ay ayaw pa rin sabihin kung ano ang nangyari sa kanya. Sa huli ay nagkusa si Frank na isama si Joey sa isang pilgrimage sa puntod ng kanyang yumaong ina para doon ibuhos ni Joey ang lahat. Ngunit nang nasa libingan ay nabigla si Frank nang makita niya ang kanyang asawa. Ang libingan na katabi nito ay may isa pang libingan na may pangalang Joseph Carver o Joey. Ang kanyang kaisa-isang anak na nabunyag na ang kanyang anak na si Joey ay namatay mula pa noong 2005. Si Joey na laging kasama ni Frank ay anino lamang ni Frank. Hindi alam ni Frank na namatay ang kanyang anak noon. Sinabi sa kanya ng anino ni Joey na siya ay pinatay ng kasamahan ni Frank na nagngangalang Coke. Hiniling din ni Joey sa kanyang ama na palayain siya upang si Joey at ang kanyang ina ay makapagpahinga na ng mapayapa sa kabilang buhay. Sa huli nangako si Frank na magiging tapat siya, pagkatapos ay naghiwalay sila ng landas. Pagkatapos ay kinuha ni Frank ang lahat ng natitira niyang pera saka siya nagmamadaling pumunta kay Mona. Ang babaeng kadate niya noon. Ibinigay ni Frank ang lahat ng pera niya kay Mona saka siya humingi ng tawad kung hindi na siya makakabalik. Pagkatapos noon ay pumunta siya sa nursing home para bisitahin ang gangster leader. Dito nagpanggap si Frank na bibisitahin niya ang gangster leader habang may dalang regalo. Pagdating sa kwarto nakita niya ang gangster leader na nakahiga at walang magawa. Saka binuksan ni Frank ang regalo na isang baseball bat na ginamit ng gangster leader para tapusin ang kanyang hostage. Sinadya din ni Frank na tapusin ang leader ng gangster gamit ang baseball bat. Ngunit agad niyang kenan sila dahil may prinsipyo si Frank na huwag umatake sa mga taong walang kalaban-laban. Sa huli ay inilagay ni Frank ang baseball bat sa dibdib ng leader ng gangster. Pagkatapos si Jimmy ang pumalit sa posisyon ng gangster leader. Nang kalalabas lang niya sa nursing home biglang inatake muna ni Jimmy si Frank na nagresulta sa isang shootout.
Si Frank ay mas may karanasan kaysa kay Jimmy. Sa wakas ay nagawa niyang tapusin si Jimmy sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang binti na nagtatago sa likod ng sasakyan. Pagkatapos noon ay sumugod si Frank sa kasalan ng anak ni Coke. Pagdating ni Frank sa lugar ay hindi para dumalo sa party, kundi para itanong kung bakit kailangang patayin ni Coke ang anak ni Frank na si Joey. Pagdating doon ay agad na hinarap ni Frank si Coke at ang kanyang anak. Tinanong ni Frank kung bakit niya pinatay si Joey. Ipinaliwanag ni Coke ang lahat tungkol sa dahilan kung bakit niya pinatay si Joey. Nang walang ibang pagpipilian ay sa wakas ay umamin at sinabi ni Coke ang lahat. Sa oras na iyon si Joey ay namuhay ng malungkot mula nang makulong si Frank sa bilangguan. Pagkamatay ng kanyang ina nadismaya si Joey at piniling maging adik. Sa araw-araw na tanong ni Joey si Coke para humingi ng pera para pambili ng druga. Kaya sa paglipas ng panahon nainis na si Coke at wala ng ibang paraan kundi para tapusin ni Coke si Joey. Muli humingi ng tawad si Coke dahil ang lahat ay ginawa dahil sa pangangailangan. Matapos marinig ang lahat ng paliwanag ay tila may balak pa rin si Frank tapusin si Coke bilang ganti. Ngunit agad na naalala ni Frank ang kanyang kasalanan, kaya agad niyang itinigil ang kanyang intensyon. Ngunit nang makalabas na sila sa labas ay pinalibutan si Frank ng ilang mga pulis. Kanina ay agad na nakipag-ugnayan ang mga tauhan ni Coke sa pulis at nagsumbong na umarte na naman si Frank. Ang mga pulis na nakakaalam na ex-convict si Frank ay mabilis na pinalibutan si Frank. Dito binalaan ng mga pulis si Frank na huwag gumalaw kung ayaw niyang mabaril. Gayunpaman si Frank na sawa na sa kanyang buhay ay patuloy na naglalakad kaya pinaulanan si Frank ng mga bala ng mga pulis. Noong naghihingalo siya ay nakitang nakangiti si Frank na masayang masaya dahil nakita niyang katabi niya ang kanyang anak na si Joey. Pagkatapos noon ay nalagutan ng hininga si Frank sa sobrang saya sa pakiramdam. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.